Yes, marami-rami po tayo na na-intercept sa paliparan. And at the same time, nahuli doon po sa kung yung mga nandito naman na sa loob. Marami rin po tayong nahuli, as in libo-libo po yung mga na-arrest natin na mga pugante, mga illegal alien. Lalong-lalo na po nung nag-implement po ang ating Pangulo ng Pogo ban. Because of that po, yung mga matitigas ng ulo na nagpaiwan dito ay atin pong ginawa ng operation para mahuli po itong mga ito. Ang atin naman pong border control ay nagtala po ng maraming interceptions of foreign nationals who are found to be kumbaga inadmissible. Ibig sabihin po, sila po ay hindi karapat-dapat na makapasok sa Pilipinas because of a derogatory record or aktibidades po na hindi maganda. Total arrest po natin for 2025 from January to November is 1,908 illegal aliens. So medyo ano po ito. Miss Dana? Hello? Yes Hello? po. Yes po, go ahead, ma'am. Yes. So 908 po yung ating mga naaresto ng mga illegal aliens dito po sa bansa. Kasama po dyan ang siguro mga 100 mahigit na mga pugante po na na-intercept natin. Okay, that's for yung mga in-intercept niya po for arrivals. How about naman po yung mga travelers natin na lalabas ng bansa? Ito yung mga departing passengers na na-intercept naman po. Opo, ang nakikita po natin ngayon na trend sa departure, the biggest trend for Filipinos po na nabibiktima ng human trafficking ay yung mga pinagtatrabaho po sa scam hub. Nakakita po tayo ng mahigit 1,000 na repatriated victims nitong mga scam hubs na ito, kung saan po yung mga kababayan natin ay nire-recruit allegedly for call center, yun ang sinabi sa kanila. Pero pagdating doon, ginagawa po silang scammer at pinipwersa po sila na mag-engage in scamming activity if they are not if they're not reaching their quotas dun sa mga nai-scam, binubugbog at sinasaktan po yung mga kababayan po natin. Sa paliparan po, nasa 178 cases ng potential victims ng forced online scam yung na-intercept po ng BI at in-endorse sa Interagency Council Against Trafficking. Ito po mga in-endorse na ito, ibig sabihin may nakita po na element ng trafficking at meron pong nakita na posibleng recruiter itong mga ito para kasuhan. So marami rin po tayong na-endorso sa IACAT na nag-result in a successful arrest. Parang 17 or 18 po yung mga na-aresto na mga human traffickers and illegal recruiters. And we're happy about that kasi alam natin na hindi naman ito matatapos kung basta na lang tayo pigil ng biyahe ng mga biktima. Kailangan yung mismong recruiter na siya pong nag-aayos nitong lahat ng ito ay mahuli po at makulong.